Guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, so pasensya lang kayo kung ngayon lang po ulit ako nakapag gawa ng video. Medyo naging busy po tayo. Saka actually po, dalawa po kaming gumagamit ng YouTube na ito. Yung aking pong asawa na si Jing Tarot Reader. Ayan, so sa mga gusto mo magpahula sa kanya, palm reading, tarot reading, ayan, PM nyo lang po siya. Or tawag po kayo sa number niyang 0939-7271-387. So ginawa ko po itong video na ito para makapagkonsagra ng ating mga gamit. So ngayon po ay araw ng Biyernes Santo. Magkakarga po ulit tayo ng mga gamit, ng mga pampaswerte, mga pamproteksyon, pangontra sa kulang barang, sa mga masamang tao, masamang elemento. Ayan, magkakarga po tayo ng mga gamit. Siyempre kailangan natin kargahan para mas lumakas yung bisa nila. Hihingi tayo ng pahintulot sa Diyos Ama na bigyan ng kapangyarihan ang mga gamit na ito upang magamit natin sa mga pang-araw-araw. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo mamaya yung kung paano kargahan yung mga gamit natin. Guys, ipakikita ko na sa inyo yung mga dedebosyonan natin mamaya. Ayan, ito yung mga medalyon, mga lucky charm, mga pampaswerte na pwede natin magamit sa pang-araw-araw na ating mga sa ating pamumuhay. Ayan po. So isa-isahin po natin kung ano-ano itong mga ito. Ayan, so ito po yung tinatawag na tagupaypay. So napakaganda niya po. Ayan, tagupaypay po yan. Ito po yung bahay ng alitaptap. Ayan, so kasama yung pinagbahayan nung nakuha ko siya. Ayan po. Ito po yung mga tagupaypay or pangaway na talaga namang napaka inam sa mga pampaswerte, lalo na po doon sa may mga negosyo. Ayan po. Ito po yung ginawa ni Ma'am Jing Tarot Reader, yung wife ko po. Ay talaga naman po napaka-tested sa hanap buhay, sa negosyo, at may kasama na rin pong pang proteksyon. Ayan po. Sari-sari po yung nasa loob niya. Nagbablurred siya. Sa lakas ng aura niya, nagbablurred siya. Ayan po. So ito po yung mga bracelet, ng mga lucky charm, mga pampaswerte po yan. Ayan po. May kasama siyang evil eye na pangontra. Ito po yung tinatawag na sumbalik. Kung kayo po ay tinatawag na binabalis kayo o tinitigal po, so babalik sa kanila. Ayan po. Ito po mga pangaway din po, or tagupaypay. Ayan, bahay ng alitaptap. Mga nakapak na po yan. Ayan po siya, oh. Nakapak na po. Ito po yung dahon ng puno ng tagapaypay or what, or bahay ng alitaptap. So ito po yung mga medalyon natin. Ayan po, mga nakabote na bahay ng alitaptap. Ay, napakaganda at napakainam po sa negosyo, proteksyon. Ito po yung tinatawag natin elements. Ito po, kompleto na po ito eh.
May sa negosyo, pamproteksyon, pampabait, panghalina. Ayan. Ito po ito po yung pag may tumitira sa'yo or tumitigal po, bumabati, dito po pumapasok. Nababasag po yan. Pag tinitigal po kayo or nababati po kayo. May dignum, bola ng Santo Niño, ito, dignum puti, mamaya laselis, sinukuan, sinag-araw, ayan, kompleto na po siya. Kaya napakainam din pong gamitin. Sa negosyo, pangontra sa kulam, barang. Ito po yung medalyon ng mahal na birhen or Virgin Mary po. Pero ito po ay nung siya po yung nagdadalang tao. Ayan, buntis po siya. So alam naman po natin na pag ang isang babae ay nagbuntis, ay talaga naman napakaswerte kahit saan ano po. Sa negosyo, maswerte po yung mga buntis. Sa sugal. Diba, pag buntis po, malimit tumatama sa mga yung mga STL na yan. Ayan. Saka napakainam pong pangontra kasi po siya ay ating ina ni Jesus, mahal na inang Birhen Maria. Kaya napakainam po. Protection sa katawan, sa pamilya. Poprotektahan po ang inyong pamilya. Iwas po kayo sa mga sakit. Yan po ang bertud niya. Iwas kayo sa mga masasamang tao. Dahil alam naman po natin ang isang ina ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Pero syempre, lalo-lalo na ang ama. Ang Diyos Ama, ano po. So, ito naman po yung Tres Pico Roma. Ito po, ang gamit po nito ay proteksyon sa katawan, sa kulam, barang. Gamit din po ito ng ating mga kapulisan, sundalo. Kasi po, kung ang magagamit nyo po ng tama ito, ang mga bala po ay hindi ho tatama sa inyo. Liliis po. So, ang likod nyo po ay 3 persona. Ama, Anak, Espiritu. Kaya napakainam po nito sa proteksyon. Kaya nga po na sinabi ko, lalo na po sa mga bala, patalim. Pag napaandar nyo po ito ay talagang liliwas sa inyong mga bala. So ito po yung kamay, palad na may mukha ni Kristo. Nagbablurred siya. So ito yung kapaliwanagan dito. Ito raw po yung kamay ng Diyos Ama. Kamay ng Diyos Ama na nasa palad si Kristo. So maganda rin po ito sa negosyo kasi gawa po nung palad. Kumbaga sahod ka sa negosyo, ayan. Sasahurin mo yung biyaya ng Panginoon. Protection din po yan kasi gawa po nandiyan si Heso Kristo. Ayan, nagbablurred. Ayan. Protection po siya, gabay. Ito naman po, ito muna. 7 Arkanghel. So ang 7 Arkanghel po ay pinaniniwala ang isa sa pinakamalakas na gamit. Kasi po ay may 7 kakayanan yan. 7 kakayanan ang bawat anghel na yan. Meron po sa proteksyon. Gaya po ni San Miguel Arkanghel. Talagang sa proteksyon po siya. Yung ibang anghel po meron sa negosyo, meron sa pampaamo. Ayan, sa negosyo, pampaamo. Meron po yan. Siyempre yung kay San Miguel, proteksyon.
Kumpleto po yan, bawat anghel na yan may kanya-kanyang kakayanan. Hindi lang po ito sa proteksyon, napakarami po sa negosyo, pampaamo, sa mga minamahal, sa bati, kulam. Ayan, napakagandang gamit po nito. At syempre po, ang sentro nan ay ang Diyos Ama. Yun po. Kaya po meron siya dito. Siya po ang nagli-lead sa mga 7 arkanghel na yan. Ang Diyos Ama. Siya ang masusunod. Napakagandang gamit po nito. Dito naman po tayo. Ito po. Ito po ay 7 arkanghel din. Ito po yung 7 arkanghel na lumabas sa mata ng infinito. Ito po yung mga hindi pa binyagan. Ito po yung binyagan. Nabinyagan na po dito yung 7 arkanghel. Ito po yung bago pa lang makipagdigma sa mga demonyo kay Lucifer. Ayan, ito yung naglabasan. Nakipagdigma po ito sa mga demonyo. Ayan, nung nanalo na po siya, nung nanalo na po yung arkanghel, bilasbasa na po sila ng Diyos Ama. Kaya naging ganito na po. Pero, bago maging 7 arkanghel po sila, ay nagsimula po ang mga 7 arkanghel kay San Miguel. Ayan. Ito po si San Miguel Arkanghel. Ang likod po ay si Santiago. Ayan, mandirigma po ng lupa at mandirigma ng langit. Ito po. Ito po yung kauna-unang kasaysayan. Si San Miguel Arkanghel. Ngayon, nung nakipagdigma siya or makikipagdigma sa mga diablo, ay ginawa siyang 7 arkanghel ng Diyos. Ayan. Ito siya nun. So, ito yung nakipagdigma. Nung natapos ng digmaan, bininyagan na sila ng Panginoon. Naging, ito na siya ngayon. Kaya yan po, may mga ano po yan eh. May mga connection po yung mga medalyon. Ito rin po. Tres Pico Roma, Lampasan. Kahit nakatalikod ka, hindi ka mate-trader. Pero ang kapaliwanagan po dito, hindi raw pwedeng gamitin sa negosyo. Siguro depende. Depende sa kakayanan ng medalyon. Ayan, kasi po ay lagpasan daw, pasok dito, lagpas daw doon. Kumbaga, pera, pasok, lagpas. Pero siguro, nagamit ko naman siya dati, hindi naman siguro. Depende rin. Ayan, okay din naman siya. Sa protection din po ito, sa bala. Ayan, sa kulang barang. Maraming gamit po ito. At syempre, ang mag-asawang duwende. Ito po. Ito po yung lalaking duwende. At ito naman po yung babaeng duwende. Ito po ay pinaniniwalaang napakaganda sa negosyo, sa hanap buhay. Ayan. So, ang ginagawa ko po rito, nilalagay ko po siya dito sa may bigas. Ayan po, ganyan po ang ginagawa ko. So, nasa center lang po siya ng lamesa or pwede rin po sa altar. Pwede nyo rin po siya alayan ng candy or kung ano matamis. Ayan, nagiging tumutulong din po yan sa ating kabuhayan, lalo na po sa ating mga negosyo. At sa mag-asawa, syempre, may berto din po sa mag-asawa yan. Basta lagi nyo po pagdidikitin para di po kayo lagi nag-aaway. Ayun. Ito po, nakita ko lang doon sa may lamesa. Bungo ng kalansay ng butiki ata ito. Ayan. So, kinuha ko lang siya, nilagay ko lang siya dyan. So, ano pa ba? So, syempre, ito. Marami nakakaalam nito. Ito yung medalyon ng Infinito Diyos.
Itong Infinito Diyos, ang likod niya ay apat na ebanghelista. Ayan. So napakaganda po nitong gamit, lalo na po sa mga manggagamot na kagaya namin. Pang-protection po ito upang hindi kayo mabalikan ng mga ginagamot nyo or hindi bumalik yung mga sakit, hindi sa inyo pumasa na mga ginagamot nyo. Protection po ito sa pangkalahatan. Ito po ay mga pangkombate. Ayan, mga mandirigma po ito. Physical man, spiritual, pwede po ito. Dahil ito po ay napakainam din po sa mga bala. Ayan, patalim. Pag napagana nyo po ang medalyon na ito at kayo'y kinasihan o sinamahan kayo nito, ay siguradong hindi kayo tatablan ng mga bala or kahit man itak ay hindi tatalab sa inyo kung mapapagana nyo po. Ano po, napakainam po nito. Pero mas mainam po talaga siya sa gamutan. Ano po, yan. Magamit po ito ng mga manggagamot. Ayan, so ito naman po yung libon ng baong walang mata na pinalamanan sa loob ng sari-saring mga mutya, rasyon. Ito, napakainam din po nito sa bala, sa patalim, kontra kulang barang. Maganda rin po ito. Pang-protection din po sa katawan. At syempre ito isa sa pinakamagandang gamit, Gumamela Salis. So ito po ay pinariniwala ang napakaganda sa negosyo kasi Gumamela Salis, bulaklak, diba? Alam naman po natin na pag bulaklak mabango, nakakaakit. Ayan. So nakakaakit siya ng mga customer. Ganon din po sa tao, nakakapagpaamo ng tao to. At ganon din po, sabi nila pang protection, ito po ay may kwento, itong Gumamela Salis na ito. Ito raw po ay kinain ng baboy ramo. So yung baboy ramo po ay hinahunting naman. Ilang beses na raw po binabarel, sinisibat, so hindi raw po tinatablan. Kasi raw po kung humunguya ng Gumamela Salis. Ayan, napakainam po nito. Ayan, ito po yung mga 10 elements. Ayan po. So dito naman po tayo sa mga mutya. Ito po yung mutya ng kahoy. Kala nyo kahoy siya pero bato. Kahoy na naging bato. Ito po yung bato omo. Ayan, mga mutya po yan. Ito po yung bato na hugis puso. Pinaniniwala magaling din po sa pampaamo. Ito po ay ngipin ng kidlat. Ayan, binaakan ko po siya ng kapiraso. Dahil may pinagamitan po ako niyan, kaya pumilas po ako ng kapiraso. Dignum goma, na pag sinunog nyo amoy goma siya, talagang amoy gomang sunog. Ayan, galing Banahaw po yan. Ito po yung bulalakaw, batong bulalakaw. So piniraso ko siya, ayun, nasira tuloy. Kumuha ko ng kapiraso, kaya nasira na ano niya. Ito po tinatawag nilang mutya ng bato na tres pico. Ayan, inahalin tulad nila sa medalyon tres pico. Kung ano raw po yung bisa ng medalyon tres pico, siya rin daw pong may kakayanan nito. Nagbablog talaga siya. Ayan. Ito hindi ko ano to. Ito mutya ng langka. Mutya siya ng langka. Ayan. So meron pa nga siyang
Kung mapapansin nyo, ayan, oh, parang kinain ng ibon. Nagbablurred. Ayan po, yung parang tinuktok siya ng ibon, tinuka-tuka. Dahil nga buto na lang ka, matamis, pabango, ayun, tinuka-tuka niya. Ayan po ay buto na lang ka, naging bato. Ayan, bato na po yun. Ayan, ito yung butas, oh. Kinain talaga siya ng ibon. Ito naman po mutya ng parang taba ng talangka, haligi kung tawagan nila. So yan po, mamaya pauusukan po natin yan, kukonsagrahan, debosyonan, dadasalan po para mas magkabisa, lalo na po ngayong araw ng Biyernes Santo. So sa mga gusto pong mag-order, PM nyo lang po si Jing Tarot Reader or tawag po kayo sa number niyang 0939-72-71387. Ayan po. So pwede nyo pong i-screenshot, tapos guhitan nyo na lang or bilugan nyo lang po kung ano yung gusto nyo dyan. Ayan po, mga mainam ng mga pampaswerte. Ito talagang the best po ito, tested kahit sa sugal, magaling po ito. Ito po sa sugal din magagamit nyo, lalo sa mga sabong, ganyan. So ayan po, mamaya po pauusukan na po natin yan, at dadasalan natin yung mga gamit na to para mas magamit natin ng maayos. Guys, sinisimulan na natin pausukan yung ating mga gamit. Ayan. Sinisimulan na natin dasalan yung ating mga lucky charm, pampaswerte. Ayan, pinapausukan na natin siya ng insenso. So ito pong insensong ito po ay nakakapaglinis ng negative energy sa isang gamit o sa isang lucky charm. Nililinis siya to kung may mga nasasagap siyang bad energy. Kumbaga panibagong ano siya, panibagong buhay. Ayan, pasimula uli. So once na nakalinsing na natin yung mga gamit natin, iwasan nating magamit sa hindi maganda. So para naman laging nasa kanan yung ating mga gamit. Okay, so guys, maraming salamat po. Sana po huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel, like and share kung marapatin niyo po ano. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.